ang bintana ng mga Pilipino sa kanyang kasaysayan. Kilala sa masisikhay at mapag-impok nitong mamamayan, ito ang unang rehiyon ng ating bansa, ang rehiyon ng Ilocos. Tanyag ang Ilocos Region sa mga arkitekto at industriyang minanapa sa mga Kastila. Sa bayan ng Vigan, Ilocos Sur, matatagpuan ang lumang bahay na itinilaga ng UNESCO na isa sa mga World Heritage Sites. Natatangi ang lugar na ito dahil sa maayos na pagkapreserba ng mga bahay at istruktura mula pa sa panahon ng mga Kastila. Sa probinsya naman ng La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang industriya sa bansa, ang pagtatanim ng tabako. Ang mga lumang bahay sa Vigan at ang dekadang industriya ng tabako ang unay salamin ng kasaysayan, kultura at pamana, at ang ikalawa, tradisyon at kabuhayan. Dalawang bagay na ang kagampan ay utang sa bagay na iniluwal ng inang kalikasan, ang punong kahoy. Kahanga-hangang makalipas ang ilang daang taon ay nananatiling nakatayo at matibay pa rin ang mga bahay sa Vigan. Ang ganitong uri ng bahay ay matatagpuan pa ding manakanakang nakatayo sa iba't ibang lugar sa Ilocos Sur. Itong bahay na ito, yung mga kahoy na galing sa mga kabundukan, dito nila dinadala para hinahatak ng kalabaw at saka baka, tapos dito nila pinupurma ang makahoy kagaya nito. Oh, maganda. At saka yung gugano nila pinupurma ang kahoy gamit sa katam, o di ba katam noon, hanggang napurma nila ang mga magagandang bagay kagaya nito. Pundasyon kasi ng mga bahay na ito ay ang matitigas at malalaking uri ng puno ng sagat o mulave na nagsisilbing mga haligi ng bahay. Nakamamangha ding ang magaganda at madisenyong kagamitan sa bahay na yari sa nara, yakal, apitong, mangkono, dao at kamagong. Ngunit nakakalungkot isipin na ang mga matitigas na punong kahoy na ito, kagaya ng nara na dati-rati sagana sa kapaligiran, ay makikita na lamang ngayon sa kaunti ng kagubatan ng Sierra Madre. Ayon pa sa mga eksperto, 18% na lamang ang natitirang pangunahing gubat sa bansa. Ang mabilis na pagkaubos nito ay katumbas ng pagkalbo sa 2 ektaryang gubat kada 5 minuto. Dala din ng mga Kastila ang unang punla ng halamang tabako sa bansa noong huling yugto ng ika-16 na siglo. Dahil sa tradisyon pa itong minana sa kanilang mga ninuno, marami ang hanggang sa kasalukuyan ay ito pa rin ang pangunahing pinagkakabuhayan. Ang tabako kasi ito ang napili ng aming mga kabarangay, saka yung mga nauna sa amin, kasi dito nila nakikita na kumikita sila. Kumpara mo sa ibang mga produkto, mas malaki talaga ang nakikita sa tabako. Marami rito may mga magagandang kwento. Meron pang nakapagpaaral ng mga anak dahil sa tabako. Ikumpara mo sa pagtatanim lang ng palay, mais, sa mga gulay-gulay, sa tabako, talagang nakabili siya ng mga gamit niya. Last year, yung mga taas ang presyo ng tabako, nakabili rin siya ng tricycle. Na-enjoy din namin yung mga na-enjoy ng iba na mga luxury sa loob ng bahay. Saka nakakatikim din kami ng sarap na pagkain, siyempre. Kaya ito panahon niya, kung may tabako at mataas ang presyo, masaya kami rito. Lubhang mahirap ang pagtatanim hanggang sa maging pambentang produkto ang tabako. Upang maging kapaki-pakinabang sa merkado, kailangan itong dumaan sa proseso ng curing o pagtutuyo kung saan salik ang paggamit ng mga punong kahoy bilang panggatong. Nakakapagod naman simula buto hanggang sa maibenta mo. Parang bata na nalagaan yung tabako. Pag itinanim, ma'am, 2 beses na diligan mo, pagkatapos ng 2 linggo, diligan ulit. Pagkatapos ng 2 linggo, lalagyan na naman ng pataba. Pagkaraan na ulit ng 2 linggo, pwede na namang diligin. Tapos, yung pag may uod, ini-sprayan na. Pag nag-ani na kami, pag nag-harvest na kami ng dahon, tinatalian namin. Nilalagay namin dito, pagkatapos ilalagay na sa loob ng pugon. Saka lulutuin. Pinakamahirap, ma'am, yung pag-aani, ma'am, kasi nakakapagod.
Ayon sa datos ng National Tobacco Administration o NTA, mangangailangan ng magsasaka ng mahigit 13,000 metro kubiko ng kahoy o katumbas ng 170,000 pinutol na kahoy para makapagpatuyo ng 1,000,000 kilo ng tabako. Ayon pa sa pag-aaral ng Forest Management Bureau ng DENR, noong taong 1996 hanggang 2001, nakagawa ang rehiyon ng 109 million kilo ng tabako na may katumbas na 1.5 million metro kubikong kahoy na ginamit bilang panggatong. Sabi nila, ang daming ito ay gumamit ng 18.53 million na punong pinutol bilang panggatong. Kinukulang naman kaya naisipan ko yun. Kasi puro putol-putol na lang, taon-taon putol-putol. Kaya yun, tanim ako para may susunod na putulin pag kailangan na ng kahoy. Marami nga malalaki man pero wala na ngayon. Kaya puro kawayan na lang yung natitira dyan, kaya tinaniman ko ng kahoy. Talagang napakahalaga sa amin dito, ma'am. Yung panggatong lang, kukulangin na kami. Pero baka sa susunod na taon-taon, baka magkakaroon na ng baha sa pagkagiba ng mga bundok kung walang kahoy. Malapit na, mababa na yung mga bundok namin dito. Dati napakataas, ngayon wala na. Sa taon-taon na paggamit natin sa fuel wood na yan sa panggatong sa curing barn, siyempre, kung hindi naman papalitan yung kahoy na yan, papasasaan ba yan? Di mag-dwindle yung palit na palit ang kahoy. At saka sa dami ng demand, low of supply, kung marami magde-demand sa fuel wood, siyempre yung mga nagbebenta tataas na. We are encouraging our farmers to replace their fuel wood through planting forest trees, para naman in the future meron silang gagamitin kahit sanga-sanga man lang. Bagamat sa kasalukuyan ay walang pag-aaral na nagsasabing ang industriya ng tabako ang dahilan ng unti-unting pagkaubos ng mga kagubatan sa rehiyon, malinaw na kung hindi mapapalitan ang mga pinutol na kahoy ay tuluyan na ngang mauubos ang mga ito. At kapag naubos ang mga punong kahoy, kasama din itong mawawala ang industriya ng tabako na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan nito. On the part of NTA naman, inaano namin yung paggamit ng alternative fuel. Yung paggamit ng IPA, kasi any combustible material naman pwedeng panggatong. Yung kaya naman nila na i-adapt yung mga other indigenous materials. Tapos meron din yung coal briquet na ginagamit, kaya lang yun ay mahal. So, ang mostly pa rin na ginagamit yung fuel wood. Ayon sa Ecosystems Research and Development Bureau o ERDB ng DENR, ang patuloy na pagputol ng mga puno, maging ang para sa paggamit sa pagtutuyo ng tabako ay maaaring magdulot ng baha, tagtuyot at mataas na temperaturang makakasama sa kapaligiran at buhay. Kamakailan lamang, tinamaan ang rehiyon ng matinding krisis dulot ng bagyong Pepeng na kumitil ng mahigit 170 buhay dahil sa landslides. Dito nga sa La Union, naranasan na ilang beses yung flash floods, landslides, tagtuyot, ganyan. So, nakita natin gaano ka-importante ang pagtatanim ng puno. At the same time, yung mga buhay ilang natin, yung mga wildlife natin, ganyan. Kailangan din natin protektahan, di ba? Hindi lang yung buhay ng tao. Sa kasalukuyan, kinikilala na ng probinsya ng La Union ang suliraning ito at nagsisikap sa pagtugon sa pagkaubos ng gubat sa kanilang lugar. Kaya ngayon, inano rin namin yung Revitalize Greening Program. Una, kasi we want greater participation ng private sector sa pagtatanim. We want them to take a more active role. Yun na yung term natin, you have an obligation
to plant trees or to finance projects in the uplands, tree planting projects in the uplands, because kayo yung end user ng watershed natin. Kaya ngayon, ang shift ng namin, parang isip namin is dapat lahat involved. I think the people are motivated to plant trees kasi alam nilang may economic value. Kailangan kasi pagka inisip natin yung reforestation program, titingnan natin yung end result. Ano ba yung gusto mong impact dyan? Ano ba yung end result niyan? End result niyan, magandang environment, madaming tubig, malinis na hangin. Ayan. So, yun yung titingnan natin na resulta. Ang Tanim Kalikasan ay isang non-government organization na may layunin ding tugunan ang nawawala ng kagubatan sa rehiyong ito. Sa tulong ng mamamayan at komunidad, itinayo nila ang mga nurseries upang pagmula ng mga binhing itatanim. Layunin ng organisasyon ang magtanim ng mga puno upang mapanumbalik muli ang kasaganaan nito sa kapatagan at pagdami ng kagubatan para sa kaligtasan at kapakinabangan ng lahat. Kaya ngayon, masisipag ang mga tao na magtatanim na. At yun talaga dahil naranasan namin ang mga landslides na tulong-tulong kami. Marami din tayong mga kaibigan. Masaya ako at Tanim Kalikasan, masaya din na pinapasyalan ako hanggang ngayon. Napintas mo't ti panagpunak, ta makatulong kada kami dito. Tagamin nang rugin iti dagiti kabanbantayan men iti masakupan ti kabasan lang nga dayta nga agregaay dan taga po dagiti ko kasla kurang ti mula nga kayo. Kung todo ti mabayag nga kaslada di napasamak nga 15 days iso di jay na rimukop ti bantay nagregaay da dita. Ang Tanim Kalikasan ay nandito upang tumulong na maibsan yung tinatawag nating pressure sa ating kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at pag-mobilize ng mga tao at ng pamahalaan upang tuloy-tuloy na mapangalagaan ang ating gubat at madagdagan pa ito. Sa ngayon ay tinatarget natin na magtanim ng 1,000,000 puno sa isang taon. At siguro sa tulong ng lokal na pamahalaan sa 4 na lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Abra, ay ito'y ating magagawa. We'll try to plant as many trees as we can. We'll try to plant 1,000,000 trees a year. Alam namin na hindi ito sapat upang maibsan ang pressure sa ating gubat. Pero tinitingnan namin ito na isang maliit na step o isang maliit na hakbang upang tuloy-tuloy nating mapanatili ang kaayusan ng ating gubatan. At the same time naman, ay may pagpatuloy ng mga tao palahanap buhay. Kabuhayan, kaligtasan, kasaganahan. Ito ang pangarap ng Tanim Kalikasan at iba pang ahensya na nagtutulong-tulong upang maibalik ang mga puno at kagubatan hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong bansa. Kailangang maibalik ang dami ng mga punong kahoy na siyang naging dahilan upang maitayo ang ipinagmamalaki at tanyag na mga bahay sa Vigan. Mga punong kahoy na salalayan ng industriyang bumuhay at pinakikinabangan ng mamamayan nito hanggang sa kasalukuyan. Ang pagtatanim ng punong kahoy sa rehiyon ay pagtatanim ng pag-asang ang iniwang pamanang kultura at tradisyon ay mananatiling buhay hindi lamang sa nakaraan, mararanasan sa kasalukuyan at mapapakinabangan sa hinaharap. Katuparang iluluwal lamang ng sagana, iniingatan